Sa chorus, kung imo siyang tagaan o emphasize, imo ng chorus, it was for me, he cried. Tungod sa kuha, tungod sa imo, hilak siya. For me, he died. Namatay siya nimo, mamatay siya sa kuha. It was for me, he shed his blood upon the tree. It was for me, he cared for me, he shed for me. Oh, praise his name, it was for me. I thank the Lord that it is for me. Amen? It is for you, it was for me, and it was for you. Dito magdugay so sa mga Biblia. Once again, thank you kayo for this morning. Kung naman tayo ginahula, no? Ato sa idilin kadali. Ato tagaan sa o focus ang tulong sa Ginoo. Acts chapter 1, verse 1 down to verse number 3. Acts chapter 1, verse 1 down to verse number 3. If you turn there, makita mo, please stand as we give reverence sa tulong sa Ginoo. So, salamat kayo buhat. Kung sa Bisaya para siya buhat. Kung sa English, Acts chapter number 1, verse 1 down to verse number 3. Now, Brother Bobby, preaching us last Sunday about the significant. Dili kay layo ang iyang mensahe sa mensahe karon. Hapit ni nagapareho, pero I still believe that God is always na-adjay tumong aling ang mensahe. Okay, Acts chapter number 1, verse 1 down to verse number 3. Sa mga Biblia. Okay, i-share ko sa mga wala, no? Yung mga wala mga Bible, please share. So, i-try i-work out, tabangan. Then, atong basahon sa Bible kanan. Sugod sa 1, hangtod sa 3. Chapter 1, verse 1 down to verse number 3. And we're praying, ang Ginoo gyud maghahatag kalooban karon last. Muna ni ang last time nga magbalik ko matungod sa pagkabanhaw. Next Sunday, magbalik ko about sa winning na itong tema karong bulan. Okay? Nana, say amen? Okay, ito masahon sa Bible na. Verse 1 down to verse number 3. Let's enjoy reading the Word of God. Ready, start, begin. The former treatise of I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Verse 2. Until the day in which he has taken up after that he wrote the Holy Ghost had given commanded unto the apostle whom he had chosen. Verse 3. For whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being saying of them 40 days and speaking of the things pertaining of the kingdom of God. Now we'll focus on the verse number 3. To whom also he showed himself. Mark the word showed, to showed himself. He showed himself. Gipakita niya ang iyang ugalingon. Next word. What is the next word? Alive. Buhi. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs. Mark the word infallible. The word infallible means walay error, walay sipyat, walay mali, walay bakat na pruweba. O muna itong ito na tawag na Sunday school. Being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Let us pray. Father, Heavenly Lord, once again, thank you for this morning. Nabangin ni Lord sa pagtuon sa inyong pulong about sa pagkabanhaw. Lord, salamat kayo kaya na ay resurrection. And hope o God, kang mabuntag, ang makit-anak kung sa kaimportante, Lord, nga nabanhaw ka gika sa patay, unsay meaning, unsay purpose, Lord God, nga nabanhaw ka. Lord, we know that everything na naasa mo karon, dako kayo nga kahimuan, ang Biblia, Lord God, nagtudlo na mo. Kung Lord, anybody today na may mga problems, o may mga di pa muna-muna, Lord God, sa kabukaton, ako pag-ampo, Lord, kung maghahatag kalinaw sa ilaha as we hear your word, o labdagin ni Lord God, sinabi sa mong pulong. Nalangini ang matagos sa Lord God, wala ang Espiritu, ikaw magalihok sa matagos sa kasing-kasing, una-huna, ibig sa kong Lord God, sa pagtudlo sa mong pulong. Masayloa din ni Lord sa mga butang na ikaw himaya, kung na may mga masala, makababag, Lord, sa pagtuon sa mga pulong, we ask forgiveness to God, karong nabuntag. Lord, if you hear me, pinaagis mong balaan ni Rugo. Salamat kay Lord sa libreng at kaluwasan. Thank you for salvation. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please, salamat kayong nagsoon. Atong tagaan o pagdagan nagsoon, ang importansya or ang meaning nganong nabanhaw si Kristo. The importance of Christ's resurrection or the meaning of Christ's resurrection. Kami lang, wala na siya nabanhaw nga murag wala lang. Na-believe na ay dako kayong katuyuan, na ay dako kayong kahimuan, na ay dako kayong kanagtawag na tungong ngano si Kristo nabanhaw gikan sa patay. And there is a verse na nabasa ganina, kung darong nakitaan, it will one of the proof na nabanhaw si Christ. Gikan sa Bible na verse 3, to whom also he showed himself alive, buhay yun siya, after his passion by many infallible proofs. Marina,
infallible proof. Ibig sabihin, walay error na pruweba. And ang atong sa discord, ang ituduan ganina, may tungkol sa unong ka infallible proof. Dinatawag yan because of time. Ingon diya, and ingon sa verse 3, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Natawag yan, isa pa ka verse. 1 Corinthians chapter 15. Usa na po sa testimony. Testimony na po ni Paul, ang mag-ialigson. 1 Corinthians chapter 15 and verse number, ito mabulihan ko dali. Verse number, so good sa verse, 1 Corinthians chapter 15, verse number 5. Okay, verse number 5. Okay? When Paul said, dito niya ang pagkapatay, pagkalubog, pagkabanhaw ni Kristo. And verse number 5, na ay nakakita. Okay? Karina sa Book of Acts, they were ay mga infallible proofs. But dire igsoon makita niyo si Kristo jud labanhaw gikan sa patay. Verse 5, mo na ingon ni Paul sa mga tao sa Corinto. Verse 5, and that he was seen of Cephas. Number 1, nakita siya ni Cephas. And then what? Of the 12. Nakita po sa 12. Not only Cephas and the 12, but verse number 6, after that he was seen above usaman 500 brethren. Now, diri igsoon makita mo diri naa gyud gitawag nga pruweba sa pagkabanhaw ni Kristo. Nakita ni Cephas, the apostles, and the last 500 brethren, and not only that, ingon sa diya, at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Verse number 7. After that, he was seen of James. Nakita na po ni James, then of the apostles. Verse 8. And the last of all, he was seen of me also. Kinsa man na, nakita po siya ni kinsa? Ni Paul. Not only Cephas, not only 12 apostles, not only for 500 brethren, but even si Paul. Remember, ang kinabuhi ni Paul before is just like kanang patay o Kristohanon. Kung may balaan niya, Kristohanon ka, tuon ka sa balay, dakpon ka, i-torture ka, i-mamakat yun kaniya. Mauna ang kinabuhi ni Paul. By the book of Acts chapter 9, when Paul got saved, the Bible says, ang kinabuhi ni Paul gibag-o sa oras ipatay mga Kristohanon, karon kung saan naman, mauna leader sa Kristohanon. Amen? Pagkala ako sa inyo, if you are saved, may kabaguhan sa kinabuhi. Purong bagsigag simba din, walay kabaguhan, then examine yourselves. Diba si Tito tinuod ka save? Pili ka save sa mga una-una. Pili ka save na imong ginapakita, pero deep inside sa mga kasing-kasing, I don't know if you are saved, but I believe so only you and God. Kabalong ka nga saved, but I believe so if you are saved, there's a great change na ay dako ay kabaguhan. When Paul said sa diha nga siya nagawali before sa diha kinakitaan si Christ, that's why verse number 10, ingon si Paul diha, but by the grace of God, I am what I am. Si Paul karon nagawali sa pulo sa Ginoo, he was the one nga nag-reach out sa mga tao sa Corinto, Galatia, Ephesus, tanan nga mga Gentiles na reach out niya. Because of what? The life of Paul. Tungkol sa grasya sa Ginoo, na si Paul, tungkol sa grasya sa Ginoo, ako ni, ugmaw ni ako. Ibig sabihin, nagawali sa puno sa Ginoo, sa patay Kristohanon, but now, yung life na changed, na naman, because of what? Nagkita niya nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Now, so this morning, Christ's resurrection is very important to understand as a Christian. Importante kayo kung Kristohanon ang tinuod, atong nasabtan nga atong manluluwas na nalabanhaw yun gikan sa patay. Ibig sabihin na ating gitawag na pagkabanhaw because it is a complete gospel. Now, kung ba kahigsoon, mauni ang nakakomplito sa atong gitawag na tuluwasan. Remember, if Christ namatay lang siya, gilugo kung wala banhaw, wala ay salvation. That is a real thing. Ang Hudyo na ay salvation, pinili sa Diyos. Pero kita mga Hintil, we don't have salvation kung wala namatay si Christ, gilubong o nabanhaw, gikan sa mga patay. So that's why, remember, in sa Bible Exon, we need to understand nga ang pagkabanhaw ni Christ, maunay na kompleto sa atong kaluwasan. Remember of that. Next, atong ibadayon. The Bible say, if Christ not risen, kung ang Ginoong sa wala nabanhaw, sabi ko lang gamay, the book of 1 Corinthians chapter number 15. Siguro gamay, ato lang ang dadalhin eh, di mo ni mga insight. Gamay lang yung background lang sa pagkabanhaw ni Christ. Kung utahay lang example lang, kung wala na banhaw si Kristo. Verse 12, tawad niya. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how says some among you that there is no resurrection of the dead? Verse 13, but if there be no, walay resurrection, walay pagkabanhaw of the dead, then is Christ not risen? And si Kristo, wala ko na ba nagkisa sa patay? Verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching is what?
Vain. Next, and your faith is also what? Vain. Kaya si Paul ba? Kung wala na banhaw si Christ gikan sa patay, ang atong pagbalik sa pulong sa Ginoo walay pulos. Ang atong pagtuo kang Kristo karon walay pulos. Mo lang yun sa Biblia. But thank the Lord that Christ raised from the dead. Amen? Ibig sabihin, ang pagbalik ka mabuntag, naay kapustanan. Ang imong pagtuo na mabuntag, naay kapustanan. Amen? Dili kawang kaya naman, ang imong Diyos buhi, o dili patay. That is what Paul said. Ingon ni Paul said that if Christ not risen, then ang atong pagwali, kawang, ang atong pagtuo, kawang. That's why, so importante kayo, kung believers ka, kung Kristohanon ka, we must be focused in the resurrection of Christ. Anak ko sa inyo, ang atong nga si Mana, agad pinagpilitin siya. Nagbunal-bunal silang lawas, nagpaagas silang tugo, nagpanasalansang sa cross kunuhay, nakiuban, gibunalan, ibalos, kaya sakitan. Kadang-kadang kayo, no? Kaya sakit daw. Kung naklase pinitin siya man, masakitan, balos mo dahil. Ano ba? Dagan kayo, makit-ani mo sa Facebook, sa YouTube, dagan kayo ng meet-up. May nag-sol, pili na kayo mo sa tao. Pinitin sila, itry nila o work out ang gibot. Kung may nag-sol na, wala di makalabaw sa gibuhat ni Christ sa cross sa Calvary. Tagaan ang agawang background. After gidakop siya, gikulatan, gikuaag bungot, giduplaan, gilatigo for 39 times. Ang katong nga latigo igsuon na ay sima nga kumodunot sa iyang panit paglangkat, mga langkat iyang unod. Ikornahag tunok-tunok. Tagaan ang agawang background sa tunok-tunok. Ang tunok-tunok igsuon kung saan nakatanong sa Jerusalem. Nga ang tunok na gitawag na 4 inches. Giyon sa history, ang 2 inches kalubong sa ulo ni Christ, ang 2 inches na asagawa sa mga kita nimo. 2 inches kalubong sa ulo. Mo na sa Biblia ang iyang gagaway dili jud may bal-an siya. Gipas-an ang cross. Okay, nato dia, gipas-an ang cross, gibakta balong sa Calvary. Up sa Calvary igsoon wala man gilansang. Duha kamot. Duha ka atiin, gibangtaw, ihagas ang dugo. Okay ra kayo na, wala problema na. Pero pinakaulaw mo ni. Gilansang nga walay sapot. Kaya naman na. Pero gibuhat sa Ginoo kayo naman, mahigog makil sa imuha. Kung imo daw nagsuot, it was for me. It was for you. He died on the cross. Namatay siya. Gilubong. Pili kayo sundo sa tao, mamamatay ko sa ilubong, pero ang di makaya sa tao igsoon ang iyang paggabana for 3 days. For 3 days, it will prove na siya nabanaw gikan sa patay. Amen? That's why we have a hope that ang Christ na rin natin paglaong kang Kristo ngayon naman, siya nabanaw gikan sa mga patay. The resurrection is very important to understand sa matag usa na. So, atong ang puntos karong nga habutag dito sa tayo. The importance of the meaning of Christ resurrected. Number 1, nagian ni Barbabi, pero ato nang balikan kadali. Romans chapter 1 verse 4. Kamay lang nga review. Romans chapter 1 verse 4. Romans chapter 1 verse number 4. Una nga puntos, una to katagaan pagsagad. Nganong importante man or na unsay meaning nganong nabanhaw si Kristo gikan sa patay. Chapter 1 verse 4 lang ay mga verse sa Bible na we can look at nga nagpruweba jud nga unsay purpose nganong nabanhaw si Kristo gikan sa patay. And number 1, mao niya pinakaligsoon o it will conflict a lot of teachings sa uban. Now, verse number 4. The Bible says, nawa sa mata diha, basahon ako. And I declare to be the Son of God with what? Power. Now, yung Bible soul, i-declare siya nga anak sa Diyos with what? Power. According to the Spirit of what? Holiness. And the next, by the resurrection from the dead. Now, ang pagabanaw ni Kristo igsoon gikan sa patay, nagpamatuod na siya nga si Kristo dili tao but Dios. Mark the first phrase. Verse 4. First phrase. I declare to be the Son of what? Kung anak sa Diyos, unsa man siya? Diyos. Kung ang kanding mga anak, unsa anak? Kabaw? Dili, kanding ay. Ay, bugay kabaw no. Kung ang iro mga anak, unsa anak? Iring? Dili, iro, yun. Kung ang tao mga anak, unsa anak? Nakagunggoy. Tao, yun. Now, what is he saying for verse 4? He declared what? The Son of God. Hindi sa siya. Ginoo ko siya. I don't care what people say nga siya prophet lang. I don't care what people say nga siya tao lang. But my Bible say, He is God. Amen? Dili lang tao ang tumaluluwas.
Di lang propeta nga itong manluluwas. He is the Son of God. O iya ang giprove sa iyang pagabanaw. Kaya walay tao igsoon na banaw gikan sa matay. A lot of leaders today sa mga kasibahanan, igo na namatay, igo ginulong pero mga banaw. Pero ang ato ang igsoon nga leader sa simbahan, dili kasi pastor ang leader today. Ang leader sa simbahan igsoon is the Lord Jesus Christ na namatay, ginulong and what? Na banaw gikan sa mga matay. Amen? Mauna atong leader. Dili si pastor. That's why telling igsoon sa imong mga kinabuhi, ulit understand, it will proves ang iyang pagabanaw ng igsoon, nag-declare na igsoon ng ato ang Ginoo sa Kristo, Ginoo that He is the Son of God. He is God. Na ngayon ka pasunod natin mga verse sa Bible na nagpakita ka tao sa yes, Ginoo man. Nagpakatao mo nila Ginoo. Mark the word, nagpakatao. Ibig sabihin, He choose to be mahimong as anak sa tao igsoon. Imposible, pastor. Makaya na buhay sa Ginoo? Kung may imposible sa Ginoo, amen? For with God, nothing shall be impossible. Wala kayo mahimo kung ang Diyos nagpakatao. Kaya naman, Ginoo man siya. He can do everything what He wants. Kaya naman, He is the beginning and He is the end. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He knows everything. He is God, the Igsoon. Kaya nga kung hato, that's why, tungkol siyang gugma na Igsoon, He tried to make gidyaan ang langit. And remember that, ang mga angels sa langit, nagsilos, magmayag, gidyaan ang langit, nagpakatao, giduplaan, gitulata, gilatigo for 39 times, gilansang sa cross, para sa tuwa, amen? Remember that, wala naman Igsoon nakitaan, gibuwat sa Ginoo, kaya giprove niya nga atong Ginoo nga atong siligan, karon dili sipyat nga Ginoo, Ginoo nga tinuod sa buhi nga Dios, nagpuyo sa mga gitawag nga kasing-kasing, amen? He is alive. He was risen from the dead. That's why it will prove that Jesus is the Son of God. But I can say, Igsoon is only this morning that only God can rise from the dead. Wala nagulain. As I believe, Igsoon, sa akong tibok, kinabuhi sa akong tibok ng kasing-kasing, that Jesus is the Son of God. He is God. I know, ginadibati ni, I know a lot of people trying to defend ilang magtuo, nga tao, si Christ. Yes. As I said, whatever kung sa ilang belief, but for me, I believe what the Bible says. He is God. And He is God, saved my soul. He is God to have me. Gitawag na kaluwasan. Number 2, maglugar, because of time. Number 1, the importance of Christ's resurrection, the meaning of Christ's resurrection. Number 1, it will prove that Jesus Christ is the Son of God. And number 2, muli, nindot kayo na ito, Roma, Kapitulo 4, versikulo 25. Sino kong gabay? Romans 4, verse 25. Kaya mga puntos, ganina, atong nakitaan nga atong Diyos, ang atong Ginoo nga nabanaw sa matay, tinuod nga Diyos, buhi siya. Then next, chapter 4, verse 25. Ato lang dalian because of time, okay? Anak ka sa amen. Okay, the Bible says, verse 25, ako basahon, Ingon 3, who was delivered for our offenses, and was raised again for our what? Now, kaya natin pagtagad ha. Verse number 25, who was delivered for our sin, for our trespasses, and was raised again for what? Our justification. Verse, unang praise. Siya, yung sa verse number 25, who was delivered. Gi-delivered the Igsoon ni Christ sa atong mga kalapasan, sa atong mga sala. And the next word, next phrase, importante ni, og nabanhaw siya para kita maunsaman. Mahimong matarong. Remember, the Bible says, walay matarong nga tao, wala bisag usa. Pero sa pagkabanhaw ni Christ proved nga pili ka mahimong matarong at ubangan sa Diyos. Kaya naman, iyang ginawang ang imong sala dito sa ginawang ng kamatayon. Amen? Yeah. That's why the Bible says, karon kayo sa verse 25, and was raised. Nabanhaw. Again, for our what? Justification. What the word justification? The word justification means declared righteous. Walay lain mo declare si matarong ang Diyos ra kay siya ang maghuhukom. Walay tao mingon si mo nga daotan tao na iba naman because only God can judge every person. Pero Igsoon na daw sa pagkabanhaw ni Christ, giingon sa Biblia Igsoon, the Bible says sa iyang pagkabanhaw gihimo tang matarong at ubangan sa Dios. Ibig sabihin sa diya nga naluwas kay Igsoon, ang lantaw sa Ginoo si mga ron di na makita ang imong mga sala, makita niya ang pagkamatarong ni Kristo. That is the real point in wakit Igsoon sa pagkabanhaw ni Christ. Mauna sa unang puntos, nabanaw siya, nag-improve niya, Ginoo siya. Ikaduha, Igsoon nga puntos, gipakita sa Ginoo nga nga ato mga sala, gibayaran niya og siya, gideclare ka niya nga matarong in the sight of God. That's why, kung luwas na ganit dili ta ma-inferno, kung dili natin kinabuhi nga walay katapusan. Now remember, kung sa second point, it will guarantees your salvation.
makagarantiya ka sa imong naangkon nga kaluwasan. Ganun man, because you are declared righteous in the sight of God. That's why, if you are saved forever. Remember, Ikson, the Bible says, for whosoever believeth in Him should not perish, but have what? Everlasting life. That is your salvation. For whosoever shall call upon the name of the Lord, what? Shall be saved. Naluwas ka. Like so, always remember, the Bible says, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man what? Should boast. Now remember, Ikson, if you are saved, makagarantiya ko, maluwas ka hangtod sa hangtod. Dili mawala yung kaluwasan. I don't care kung sa Jesus na. Hindi, pastor, luwas naman ko. Ano makasala naman ko? Yes, normal, kailangan pa kasi mong lawas. Pero kung luwas ka, nakasala ka, Ikson, dili na mawala ang imong gitawag at kaluwasan. Pero remember, sa Kristohanong paminaw, lahi ang nakasala o nagpakasala. Pero pareho lang, no? Nakasala ka, wala gito yun. Nakasala ka, nakakita na ng something na maayo, nakasala ka. Pero nagpakasala ka, tinayuan ang sala, di mo na di maayo. Normal makasala ka, ibig sabihin kita makasi mong unod. Kani imong gusto mo ni sala. Ang imong dating nga nature, ang dating kinaiyan mo gusto ni sala. Remember, Ikson, sa diya ka na-save ka, maski makasala ka, atubangan sa Diyos, dili mawala imong kaluwasan. Mo na ang pinaka-perfect way sa atong kaluwasan. Muna, kung luwas ka, garantiya kayo, kung naluwas ka katungod ni kung ka ng Christ na nabalog, gikas sa patay, the Bible says, anak ang kaluwasan, it is forever and ever. Dili gila mawala. Kaya ka, pastor, ano na pastor, kay ano man dahil, luwas naman dahil, kung pwede na ako mag-hold up sa bangko, hindi kayo, problema. Magpatay na ako tao, pastor, kay luwas naman kung ato ng ulang pwede, kaya na, remember, every sin that you commit na ay consequence. Hindi na magsala. Nakala namang ma-hold up ka sa bangko ngayon, malakpan ka, oh, ayaw, kaluwas niya ako, ayaw ko lakpan, hindi na pwede, eh. Ay, gobyerno mo kuha, ginupat. Pero sa ako, di ba? Remember that, na ay consequence. Every sin that you have commit, na ay consequence, even before. Just like Achan. When Achan sins in sa Bible, nakasala si Achan, and then, daghan kayo, nadamay siyang sala. Kung sarap yung gibuhat, nag-disobey lang, nakuha lang mga gold and silver, itago sa iyang tent. And then, in the Bible, ang iyang tibok palimalay, nag-suffer. Remember, every sin you commit, na ay consequence. Kami lang, muna ganun kalahiyan kung luwas ka. Kung luwas gali ka, kung makabuhat ka usara, guilty na ka. Sa una, kung hindi pa kaluwas, maski kung magpakasala kayo, ahambog pa na nimo, dami kong fix by, tarang kakuha ka nan. Karon mas imangatik lang ka, o gawin pamalikas, hadlok na ka. Malit ko, Dok. Yung isa mo ito. Why? Because you have God in your heart. Now, wala kang ugapanin tayo guloban sa inyo kasi makadto kasi sa ginabuhat hindi mo NBI. Pag-obserba sa ginabuhi. Magatuo ko kang Ginoo nga siligan. Naas mo kasing-kasing mo ni mo tudlo imo magbuhat mayo. Amen. Remember of that. If you are saved, if you are truly saved, ang Ginoo nagtuyo sa imong kinabuhi. And that the Holy Spirit, mauna ang ipadala sa Ginoo, the Comforter, mauna ang nagtuyo sa imong kasing-kasing. Karon, wala kay galo. Pastor, layo kay Ginoo sa kinabuhi. Kung luwas ka dili layo. Kayo naman, ang Ginoo naa sa imong kasing-kasing. Na from time to time, pili mo istoryahon. Ang kulang naman nato, wala ka nag-istorya sa iya. Wala pili mo layo pa sa iya. Pero always ka nag-communicate sa iya, ang bilibig sa istoryahan ka, ang Ginoo perminti doon sa imo. Whatever problems in life, always remember na ang Diyos. Ngayon naman, tungod kay doon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Remember, makagarantiya ko, Ikson, sa pagkabanaw ni Christ, makagarantiya ko na ikaw someday, kung mamatay po ta, ilubong po ta, pero banhawon ta, kauban ng Diyos. Amen? Muna ang third point, Ikson, the resurrection of the believers. Remember, the rapture will come. I don't know kung familiar ka ani. Ang rapture, maabot din na siya. What is the rapture, Pastor? Ang galang ng mga believers, paon sa Christ, ni Christ, kauban sa gigarian niya. Na ay tawag na judgment seat of Christ. Groundings, kasalanan Ikson. Ang galang ng mga believers na patay, kuhaon. Ang galang ng believers na buhay, kuhaon po sa Diyos. And someday, Ikson, kaya nabilin din sa kalimutan, mga 7 years tribulation, kagubot, tarang. Nakita namin mo rin. Luoy, kayo mabilin sa kalimutan. Katugina, Ikson. Only the saved makatakas sa kanyang gitawag ng 7 years tribulation. And remember, Ikson, sa babalik sa Ginoo, wala kabalo. Wala kabalo. Walay adlaw, ngayon nag-post karon, tumutumo, karon daw, ugma daw, na nagitawag na solar eclipse. After daw, anak, babalik ang Ginoo, I don't know, pinuod. But the Bible says, walay nakabalo sa babalik sa Diyos. Pili karon, pili unya, pili ugma. That's why we need to be prepared.
Kung dili ka saved, get saved, amen? Muna siya po, garantiya ka igsoon. Ang pagkabanaw ni Christ, it will give us guarantee sa kung tawag na salvation. And that's why, nindot kayo lokit ang igsoon, nga ang atong kaluwasan, dili, gini sa basa-basa kaluwasan. Muna, maingon sila, ang baptist, ang bugiro kayo. Sige, Panginoon, pangambog na magtug langit, luwas na daw sila. So, di, mga baptist, storya na. Ang Bible man. Di ako sa pasok na ang Bible man. Kapabriyan. Sige, first John. Gamay lang. First John. Sa ito makarong yung mayo para dili yung madamay ang baptisma. Amen? Ato tagaan ang pulong sa Ginoo. We have what the doctrine sa baptism so on? Baptist doctrine is biblical principle, biblical doctrine. First John, chapter number 5. Familiar verse. Moro niya akong ginabalik sa inyo to remind us. Chapter 5, verse number 11 down to verse number 13. Nga naman kasiguro kasi mong kaluwasan, gusto mo sa Ginoo nga masave ka. Verse 11, the Bible says, and this is the record that God had given us eternal life. Amin naman, kitaghaan na ka sa Ginoo eternal life. Ganun sa ama na yan, mamatay na ka, di na rin buhay pa ka. What is the Bible? And this is the record that God has given to us eternal life, and this life is in His Son. Kisa mo na, that's the Lord Jesus Christ, verse 12. He that hath the Son, hath life. And he that hath the Son of God, hath not life. Klaro tayo, kung naka kay Kristo, na kinabuhi. Kung wala kay Kristo, wala kinabuhi. Wala yung sa Biblia, verse 13. Wala yung pinakalo 3. Verse 13. These things have been written unto you that believe on the name of the Son of God. The next word, that ye may know. Para ikaw masayod. Now, ang kaluwasan ni Soon, dili na siya after sa kamatayon, but before sa kamatayon. Salvation, God says, kailangan ka masayo, that ye have eternal life, na naakay kinabuhing walay katapusan, and that ye may believe on the name of the Son of God. Remember ka, sa diha, namatay siya na sa cross, ang sa iyang last word, it is finished. Human na. Human na niya ang atong gitawag na kaluwasan. Ang atong ng buhaton is to accept Him as a personal Savior. Kasi yun na, kasi simple na kasi nga na lang kaluwasan. Oh, yes! Ang ana ang kaluwasan na nasa Biblia. Amen? And the last, itang dugay, because of time. 1 Corinthians 15 verse 58. So the last point. Maraming manon. Hindi kita magdugay because of mura nga ito sa gitawag nga little infierno. Grabe na kainit. So, good sa panahon. Okay? For the last point, kanina exalt verse unang puntos, we try to understand that ang importante or meaning ng labanang si Christ, number 1, because He proved that He's the Son of God. Number 2, it guarantees our salvation. And the last, give it a moment. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Narakas, amen? Sabay ta, kabasahon, restart, begin. My beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the works of the Lord. Like so, verse 58, the Bible says, therefore, my beloved brethren. Mark the word beloved brethren. Isa gistorya ni Audrey. Ang gistorya ni Audrey, so, kita nga maluwas. Mga tao nga iyang sangyawan sa Corinto, na nakabaton sa kaluwasan, nakabaton sa gospel, sa mga balita, na save sila. And verse number 58, mo na, ginkarin si Paul ang mga tao sa Corinto. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now, next one. Karon ng buntag, gusto na pag-ipaipatay sa inyo. Ang imong gihatag sa nga panahon sa Ginoo ng pangalagan sa iya, di na himong kaon. Tungod sa paglabanhaw ni Kristo igsoon, tanan natong gihimo karon, dili ikaw. As I said, as a believer, as a Christian, igsoon, if you do something for God, gamay man na siya or dako man na siya, maybe dili man nakita ni pastor, maybe dili man nakita ni atilindi mo, or maybe dili makita Sir Bobby, dili makita sa mga fellow members. Whatever you do for God, istorya na kayo igsoon, nakita na sa Diyos. And remember, ang atong gibuhat para sa Ginoo igsoon, dili ikaw ang kanganuman, buhi ang atong Diyos. And as we serve God, as we serve God igsoon, we need to get involved, we need to get busy for serving God. Kaya naman, kita man nakabalo ang atong Diyos, buhi man yun. Amen? Kung nga may tao ka igsoon, nga nagasangyaw sa pulong sa Diyos,
Dili ito mga laing nga tao, kung dili kita nga mga Kristohanon kaya naman, mauna ang plano sa Ginoo ng giluwas na, amen? Remember, your labor is not in vain in the Lord. Unta igsoon sa ikatanong nga punto igsoon, it is encourage us to live. Nang inabuhi ka nga steadfast, na ay gitawag nga, dako kay paglaon sa gitawag nga buhi nga Dios o mag-involve ka sa tanang buhaton sa Ginoo. Remember, our month is so waiting today. Next week is our track week. Paminaw, every time na mahatag ka og track sigsoon, I'm telling you, di na kawa. Every time you put tracks in anybody, di na makaila, sir, na ko ihatag, barasahon, di na ko istorya. Sir, na ko ihatag, barasahon, kaya di na kawang. Kaya gana imong gibuhat para nang tuhatag sa tracks, I believe so, nakita na sa Ginoo. And remember, He is alive. Sa iya bagaban ng Igsoon, it will give us, gitawag nga, encouraging us to serve God. Whatever sa imong gitawag, gimo para sa Ginoo Igsoon. I'm telling you this morning, dako kayo na kahimuan. The purpose Igsoon sa atong gitawag nga church is to evangelize the lost. Ang atong church, dili na mahimo nga church kung wala kay concern sa mga kalag na padulong sa impyerno. And I believe every one of us sa ating mga loved ones sa ila nga padulong sa gitawag nga impyerno. Now remember Igsoon, the Bible says, therefore my beloved brethren, be steadfast and immovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Like so, this month is our soul winning month. Kamakuan is our soul winning month. And I know, dili mo niya, dili ginahan sa yawa. Kaya kung magkaroon ta o desire, magkaroon ta o kanang concern sa kalan, mo na pinakaaway sa kalaban Igsoon. But remember, ang atong gibuhat para sa Ginoo Igsoon, dili bitaw ang ganuman, because ang atong Dios nga gialagaran buhi. A lot of people today, they serve God. Ano to, kinsa ilang ipangalagaran ng Ginoo. But I believe every believer, every Christian Igsoon, it will prove to us that our God is live. Atong ginubuhi, na panaw, gikan sa patay. That's why it will encourage us to live steadfast in our Christian living. Nang inabuhi na Igsoon, nga paglaom, amen? Nang inabuhi na kalipay, naman. Because our God is what? Live. Buhi atong Ginoo, amen? That's why, I'm telling you, Igsoon, una, ato kita ng maapuhi ba verse 1, ato nakita is, it will encouraging us nga manginabuhi ka sa gitawag kasuhan ng kinabuhi. As I said, son, get involved in every ministry sa kanyang church. Try to get involved. Bala gamay lang. Maybe, first time nila mag-uban ng soul winning, then uban na soul winning. Maybe, first time makataga og tracks, then hatag og tracks. Maybe, first time ka mag-invite, nakikisa maminaw. Sa pagdaw, galag, dahil pamagi. Na-witnessing, nakikitawag ang one-on-one mag-witness, mag-invite, whatever, kung asa yung talent, ganita para sa Ginoo, amen? As I said, kung unsa yung ginagawa sa Ginoo, gamay man na siya, or dako man na siya, I believe so, nakita na sa Diyos. At dili na yung kawang kay Ginoo. The Bible says, every time ang imong ginasabuhat na pulong sa Ginoo, dili gid mobalik sa Ginoo ang kawang. Naagid na gitawag na bunga. And I believe so, let's enjoy as a Christian. You know what? Usahay nga nung wala tayo kalipay sa Kristohanong kinabuhi. Although, Kristohanon ta, say ta, nagasimba na ta, nagapanginabuhi ta, pero sometimes nga nung wala tayo gitawag na kalipay, kaya wala talaga involved sa pagdaog galag. Remember, the greatest joy of a Christian is to win souls. Sa una, katong bago pa ko na-save, ako na siyang na-istorya sa inyo. Bago pa ko na-save, bago may marriage sa akong asawa, naguban ko og sulwin. The first time po nga, nakauban ko sa kapastor nga nagasulwining. Anak man si pastor, sige, kung hindi ka kabalo, mag-uban na siya. Mag-uban ko sa iya, ha? You know what? Mao ko pinaka-first na witness ko. O, may story ko sa inyo, ha? Katawanan kayo, nag-witness ko soon. Nag-share ko sa iya, kung Bible di makita, nag-mangurog ba? Alam yun, mag-uban ko ba kita? First time ko nakauban si Winning, nag-uban sa iya, ha? Ako mag-ipashare rin. Hindi ba dati, kasi bahala na. Kasi ayaw po to. Mag-asawa po ba? Duwas lang mag-asawa, akong gisiran, share ko, anak, tumurog ko ba? Anak kong lalaki, nagkaturog lagi. Ang Bible, siya nag-ayos sa akong Bible, mag-book istorya, ako mo sa istorya na ko, for the first time. In short, wag na ako, nahuman ako mag-witness sa ilahan, tumatuma na yun. Tama ka sa impyerno ba? Tungod sa labran, mamatay ka, madulong sa impyerno, bawal sa wawan, so, ikaw na magtiwas, hindi na ako makahiya, pulpa na dyan kaayo.
Gipadayon sa usa ka pastor. Ang awan naman, gipadayon niya. Dahil katong magkupo na save siya. Kung karoon nakalaga sa Ginoo sa simbahan. Diba kay son, on that night, although wala ka na humarang witness, pero nag-ulit ko manay kalipay. Nagapiyong umata ba? Ako nula, grabe kalipay. Salamat Lord, naikalag na naluwas. Now I'm telling you, the greatest joy of a Christian is winning souls. The question this morning, nakatry na ba ka og sangiyaw? Kung nakatry na ka, kung naundan ka, then ibalik. Kaya bang, di lang sangyaw, kaya sangyaw ba nga, ikaw mismo nag-lead sa iya ha, to prayer. And I believe, kung ikaw, kung Kristiyano ka natin, nakashare ka, nakasangyaw ka, kada katao kung natintuod nga nidawat sa Ginoo, ni Salig, sa Ginoo sa kasing-kasing, ikaw, ibig nag-ulit ka ba, kung saan ka na problema, nawala dyan. Ano man, dira manggod mapit-an igsoon ang tinuod na kinaiya sa kasuhanan. Ang atong kinabuhi igsoon, we try to influence others, we try to teach others about Christ. Remember, this is a great burden of Christ. The reason why Christ nagpakatao sa kalibutan, the reason why namatay siya, the reason why nagilubong siya, the reason why nabanhaw siya igsoon, the last point mo siya, for the lost souls. Kung sa ingon niya, wala ko niadto dire para sa mga matarong. Niadto ko dire para sa unsa? Makansala. And remember of that, Christ died, buried, and rose again for the third day for the lost souls. Now, I challenge you tonight today. Muli ka karon, hindi magluhod ka karon. Just pray one person. Isa lang tao, ayaw na daghana. Usa lang sa kinsa man na nimo friend man na nimo, best friend na silingan man na nimo, kinsa na i-try amo ko. This month i-claim sa Lord, nag-pray ko ani pamana. Kabalo ko mo ni luwason. Just try pray, one lang, usa lang ka tao. O ipakita sa Ginoo kung unsa ka kadako ang iyang concern sa mga tao nga padulong sa impyerno. I challenge everybody this morning. If you believe Christ raised him from the dead, itungod Ginoo siya, o nakaangkop at kaluwasan, now, it's time for us to be witness of Christ. For the last verse of Abraham, Acts 1:8. Last verse, kumata. The last verse for this morning, what a blessed nga ito mag-eligsoon sa pulong sa Ginoo. Chapter 1, verse number 8. The Bible says, kung nakakadya, basa na ako, nakawas ng Biblia. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. That is the same person. Nipayok na ang Holy Spirit sa inyo. And ye shall be what? Witnesses. Ikaw ang witness unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. Now exhort mark this. And unto the outermost part of the earth. Now maminaw, if you are saved, the Bible says, ikaw ang witness na si Kristo namatay, gilubong o nabanhaw. Ibig sabihin, Nixon, ikaw ang gamiton sa Ginoo para maluwas ang uban nga tao. I believe na saved ka because there's somebody na concern mo. Maybe na saved po ko tungod kay na somebody nag-pray na ko. Now why not you pray somebody? As I said, karong nga bulan, sa soul winning month. Just pray. Kinsa nga tao mapili ma-save karong nga bulan. I believe so God worked that ang Ginoo gyud magahatag kadaugan niya. And I believe that is the power of His resurrection. Mag-pray ta, every head bow, every eye closed. Let us pray. Lord, once again, salamat kay Lord sa imong kaayos sa imong kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagabanhaw. Nga nagatuloy pa Lord na ikaw buhi nga Diyos. Dili ka patay nga Ginoo. And also Lord God, salamat kay ikaw nabanhaw ka sa mga patay. O makagarantiya Lord God sa among kaluwasan nga naangkon. Kaluwasan nga kinabuhi nga walay katapusan. And also Lord God, tabangin mi magkaroon concern sa ubang nga tao Lord sa ilang talag na padulong sa impyerno. Lord, kabalong mi na sila ililihon. Kabalong mi Lord God na sila simbahan ng ginasimbahan. Para I believe Lord God, imong plano